So, continue tayo sa discussion. So, from Passport, November 2015. So, a bird floating along the Pasig River is in the form of parallelepiped, having dimension of 10 meter by 30 by 3. So, 10 by 3 by 30. So, solve natin. So, kung ganyan siya, drawing ko muna yung barge. Sabi kasi dito, 10 meter by 30 by 3. So, drawing tayo. 10 meter by 30 by 3. Yan. Tapos i-connect lang natin. Tapos meron siyang thickness. So, copy ko na lang to. Yan. Imagine natin ito yung barge. So, merong yung weight dito. Merong weight siya dito. Yan, dito na lang. For example, dito yung centroid niya. Meron siyang weight. Yan. Yan. So, kung hahatiin natin sa section, i-section natin to. Ito yung transverse. Ito yung longitudinal. Yan, i-cut natin pa ganyan. Yung ating section ng barge. So, kung ganyan, sabi sa problem, the drop of the barge, evaluate the drop of the barge in meters. So, kunin ko muna yung transverse section niya. Let's see, ito yung transverse section. So, malaki-laking space yung kakainin natin dito. Lalakayan ko yung paper natin. Yan. So, let's see, ito yung section ng ating barge. Yan. Let's see, yan yung transverse section ng ating barge. So, sabi sa problem, di ba 10 by 30 by 3. So, 3 meters to. Ayan, 3 meters yan. Tapos, 10 meters to. Yan, yung base niya is 10 meters.
So, kung ganyan yan, uh, loaded siya ng 4.5 kilonewton. Center of gravity is located 4 meter from the bottom of the barge. So, tumaas yung center of gravity compared sa height niya. Ibig sabihin, meron pa mga object sa taas niya. Kaya tumaas yung center of gravity niya ng 4 meters. So, ibaba ko lang to. Yan. So, kung ganyan yan, meron tayong center of gravity na nag-act dito sa 4 meters above. So, gagawa lang ako ng point. Let's say, nandito yung center of gravity. Let's say G. Dito na lang, G. So, yung height daw niyan, from the bottom of the barge is 4 meters. Yan. So, kung ganyan, meron daw weight na 4.5 kilonewton na nag-act dito. So, 4.5 kilonewton. So, sabi sa problem, yung specific gravity daw ng tubig is 1.01. Let's say, nandito yung water level. So, for example, ito yung water level. So, meron pa rin application ng buoyancy dito. So, ito yung draft. Yung draft natin is ito. So, 10 times 30 times draft. So, di ba meron tayong formula? Weight equals volume displaced. Weight is equal to buoyant force, I mean. So, ma-solve na natin. Meron tayong weight na 4.5 kilonewton. So, 4.5 kilonewton is equal to yung BF natin or yung buoyant force. Equal yan sa unit weight ng tubig times volume displaced. Unit weight ng tubig 9.81 times 1.01. Specific gravity niya times volume displaced. Yung volume displaced natin, ma-solve natin. 4.5 divide 9.81 times 1.01. So, sagot is 454 cubic meter. 454.17 cubic meter. So, makukuha na natin yung draft. Yung draft natin. Kasi volume displaced natin, di ba? Equal yan sa draft times 10 times 30. So, volume displaced is 454.17 equal yan sa D times 10 times 30. So, yung D natin is equal to yung answer, divide lang natin ng 300 kasi 10 times 30 is 300. Yung drop natin 1.514 meters. Yan. So, yung sagot natin, letter B. So, madali pa lang yung number 21. So, mas mahirap yung number 22 natin. Magiging complicated na siya. So, nag-aak yung ano natin, yung BO. So, kung ito yung G natin, nag-aak yung buoyant force natin sa BO. Yung BO kasi kalahatin lang ng draft. Ito. Let's say ito yung point B sub O.
yung height niyan from water surface, d over 2. So, tandaan natin, laging ganyan, lagi siyang ganyan. Lagi siyang dyan nag-aak. So, dito nag-aak yung buoyant force sa point na yan. Tandaan nyo guys ha, dyan nag-aak yung buoyant force. So, sabi, solve for the metacentric height with respect to rolling sideways listing of the barge in meters. So, kapag rolling, pag sinasabing rolling, gugulong yung barge natin into transverse direction. Yan, iikot siya pa ganyan. So, kung ganyan yung yung pag-ikot niya, yung body kina-consider natin, yung bottom. Itong 30 by 10. Ito kasi 3 meters, diba? Yung height. So, yung i-consider natin na body, itong bottom niya, yung 10 by 30. So, kung ganon, solve natin yung metacentric height. Para masolve yung metacentric height, so kailangan natin i-solve yung point M. Titignan natin kung nandito sa ilalim ng G or kung nasa taas ng G. So, need natin alamin yung location ng point M. So, meron kasi tayong formula sa MBO. Ito. Point M to point BO is equal to inertia over volume displaced. So, yung inertia na i-consider natin, ito yung base 30. Tapos yung height niya 10. Kasi pag ganyan yung direction ng pag-move ng ating barge. So, intindihin na lang natin. So, I base 30 times 10 cube over 12. Yun yung inertia natin. Yung volume displaced natin, nakuha natin kanina, 454.17. Yan. So, masolve na natin. So, store ko lang to sa A, yung volume displaced. Wala. Yan na natin. So, solve na lang natin. 30 times 10 cube. So, divide lang natin yan sa 12. So, yung sagot, divide sa 454.17. Yun, 5.5. 5.505. 5.505. So, kung 4 meters to, ito 3 meters. Yung G to BO natin, kung may 1 meter ka dito, yan, may 1 meter ka sobra. Ibig sabihin, 1 meter din to. Ito, 1 meter din yan. Ibig sabihin, yung G to BO natin is 3 meters. Yan, 3 meters to G to BO. So, ibig sabihin, yung M natin, nasa taas ng G. So, nandito siguro. Yan. Dito yung point M. Ito yung metacentric height. MH. Let's say MH. Yan. So, gagawin lang natin MBO minus GBO. So, MG equals MBO minus GBO. Equal yan sa, yung MBO 5.505 minus 3. Yung sagot dyan 2.505. Yung sagot dyan, so nagkamali lang tayo sa distance, sorry.
Hindi ito 3 meters. Kasi diba, yung distance na to is d over 2. Pinakuha natin na draft kanina 1.514. 1.514. Di-divide lang natin sa 2.757. Ibig sabihin 0.757 pala itong BO. 0.757. From the bottom of the barge, 0.757 yung BO. So, GBO natin, kung 4 meters to, minus 0.757. 4 minus answer is 3.243. Yan. 3.243 yung GBO natin. So, mali ito. So, papakita ko lang kung paano masolve yung GBO. Lalagay ko dito. GBO is equal to 4 minus 1.514 over 2. Equal yan sa 3.243. Yan. So, ito yung GBO. Lalagay ko dito. 3.243. Equal yan sa, so 5.505 minus answer 2.262. Sagot natin sa pangalawang question, 2.262. Yan. So, pinakamalapit na sagot, letter C. Next, the metacentric height with respect to picture or the longitudinal listing in meters. So, pag umikot naman yung barge natin, pag ganito, pag ganyan, so, syempre, meron din siyang metacentric height. So, let's say, habaan ko pa yung ating paper. Ayan. So, kung ganyan, so I think, i-move ko na lang tong yung solution natin dito. I-move ko siya dun sa kabila. Yan. Lagay ko na lang siya dito. Tapos ilitan ko pa ng konti itong paper. Yan. So, dito na tayo mag-solve sa ilalim. So, okay naman siya, no? Wala naman natamaan na doon sa pag-cut natin ng paper. Walang tinamaan. Yan. Tama pa rin yung position ng MH. So, yung nakuha nating metacentric height, M to G. So, metacentric height to or M to G. MBO minus GBO. So, yung nakuha natin 2.62 meters. Isunod naman natin yung isa. Isunod naman natin yung with respect to longitudinal listing. So, let's say ito yung barge natin. Yan. Yan yung longitudinal section niya. So, 3 meters pa din to. Ito, 30 meters. So, kung ganyan siya umikot, yung magiging base natin is 10. So, ito yun. Kung ganito yung pag-ikot niya, yung base natin, ito yung 10. Yung height natin, yung 30.
Yan. So, yung drop natin, same pa din. 1.514. So, let's say ito yung water table. Banda dito. Ito yung water table natin. Meron yung draft na 1.514. Yan. Meron siyang draft na 1.514. Tapos, 4 meters from the bottom yung ating point G or center of gravity. Let's see, nandito siya. Nandito yung center of gravity. So, 4 meters yan from the bottom. Yan. So, 4 meters from the bottom. Tapos, meron tayong BO. So, nag-aak yung BO natin sa kalahati. Kalahati ng 1.514. 1.514 divide to 0.757. Ibig sabihin na itong height na to 0.757. So 4 minus answer 3.243. Itong part na to. So kung ganyan yan, masolve natin yung metacentric height. Solve na natin yung MBO. So MBO natin, inertia divide volume displaced. So MBO is equal to base. Yung base natin, di ba 10 na siya? 10 30 cube over 12 over volume displaced. Yung volume displaced natin kanina, yung value ng volume displaced is 454.17. So, i-divide lang natin to ng 454.17. It is equal to, so 10 times 30 cube over 12 times 454.17. Yung sagot dyan, so parang mali. Ang laki. Divide 454.17. So tama nga, 49.54. So, ibig sabihin, nandito yung M natin. Nandun pa rin sa taas. So, ito yung metacentric height. Metacentric height. Metacentric height, mg. Yan. Itong part na yan. So, mg is equal to mbo. Ito yung bo natin. Minus gbo. mg equals mbo minus gbo. So, yung sagot natin, 541 na lang natin. 49.541 minus yung GBO, ito, 3.243. 3.243 equal yan sa minus 3.243, 46.30 or 298. 46.298
meters. Yung sagot, letter A. So, ito yung pinakamalapit na sagot, letter A. So, ganun lang i-solve yung ating stability of floating bodies. So, minsan kasi, papaikutin pa yan ng problem. So, kapag umikot siya, let's say, ganito yung pag-ikot niya. Yan, freehand ko na lang. Yan. So, paikutin ko siya. So, kailangan mabisualize natin kung paano siya iikot. Yan. So, baka sa problem kasi papasolve sa atin yung moment. So, kung ito yung original draft ng ano natin. Ito yung original draft, di ba? Yan. Let's say dito. Ito yung original draft. So, yung BO natin, di ba, nasa kalahati ng draft? Yan, dito. Yan yung BO. Tapos, yung center of gravity nandito. Let's say dito siya. G. Yan. Tapos, yung bagong water surface na ngayon, nandito na. Yan. Nandyan na siya. So, ganyan na yung paglubog niya. So, ito yung wage of immersion. So, wage of immersion yan. Tapos ito naman, yung umangat, wage of immersion. Wage of immersion. Yan. So, ganyan siya. So, let us say, nandito yung point M natin sa taas ng G. So, gagawa lang ako ng axis ng ating body. Yan. Ito yung neutral axis ng body natin. Yan. So, ito pa rin yung ating point G. Ito yung point BO. Tapos, nandito yung point M. Ayan. So, let's say, ito yung point M. So, point M. Yan. So, kung ipa-project natin yan, ipa-project natin from here. Ayan. Kung na-project na natin, i-connect natin dito. So, yung point of intersection nila, ito yung BO prime. Itong point na to, yan yung BO prime. BO prime. So, dito, so nag-aak yung force na. So, ang ganyan yan, dito nag-aak yung
center of gravity. Yan, dito nag-aak yung center of gravity, di ba? Ngayon, hindi na dito nag-aak yung buoyant force natin. Dito na. Yan, dito na nag-aak yung buoyant force. So, yung buoyant force na yan, kung ipo-project natin to, so itong value na to, ito yung x. So, ibig sabihin kasi ng point M na to, ito yung pag-moment para ma-counter yung pag-ikot. Ito yung value ng moment para ma-counter ang pag-ikot para hindi ma-off yung barge natin. Ayan. So, moment natin is Wx. So, M natin is Wx. So, ganyan. So, syempre merong nag-act ditong force dito sa wedge. So, tutulong yan para maging stable yung body natin. Dito rin, merong force. Nag-act din yan sa centroid. So, kunin lang natin itong volume, tas volume nito. So, same lang yan. Kaya maging equal yung value ng ating moment. Kaya dahil doon, mangyayari dito, magiging stable yung body natin. So, ganun lang yung principle, diniscuss ko lang bago natin iwan yung problem na to. So, ito na next. Ano po yung rectangular tank mounted on a truck 5 meter long, 2 meter wide, and 2.5 meter high is filled with water at a depth of 2 meters. So, dito siya. Lagay natin ng water table 2 meters. Yan. Kung ganyan yan, ayusin ko lang. Gawin natin makatotohanan. Around here, yung tubig. So, yung height daw ng tank, 2.5. Height of the tank is 2.5 meters. Yan. Kung ito yung height ng tank, ayan. So, yung laman daw na tubig niya 2 meters yung taas. Tapos 5 meters long. So, maglalagay ako ngayon ng center dito. Center line. Ayan. Let's say, nag-move yung truck papunta doon with the given acceleration. Ayan. So, sabi dito, what maximum horizontal acceleration can be imposed on the tank without spilling any water? So, maglalagay ako ngayon ng supposed to be magiging level ng ating water surface. Ayan. So, gaganyan ng tubig natin pag umandar yung sasakyan. At constant acceleration. So, ito yung theta. Ito yung theta. Ito rin yung theta. Kung ganyan yan, tan theta is equivalent to acceleration over gravity. So, paano naging A over G? Yung tan theta natin. So, let's say, kumuha tayo ng isang point dito. Pag nilabas natin ng point na yon,
Ayan. Nag-act dito yung weight ng isang point. Ayan. Nag-act dyan yung weight. Tapos, kung ito yung surface natin, kung ayan yung water surface natin, may nag-act na normal force sa kanya. So, normal force. So, 90 degrees yan from the surface. Tapos, centrifugal force. Ito. F equals MA. Or, lateral force. Ito yung normal force natin. Ito yung normal force. Ito naman yung weight. So, kung gagawa tayo ng force triangle, let's say ganito. Ito na lang. Tama. So, ito. Ito yung normal force natin. Tapos, ito naman yung weight. Yan. Ito yung weight. Yan yung weight niya. Tapos, ito naman yung lateral force. Nandito. So, kung ganyan yan, ito yung normal force pataas. Tapos, pababa yung weight. Yung MA naman, papunta doon sa left. So, ito yung F equals MA. Ito naman, weight. Tapos, ito naman yung normal force. So, meron bali yung weight natin na mass times gravity. Mass times gravity. Ito rin. Mass times gravity. Ito yung theta natin. Take note. So, kung ganyan yan, tan theta or tan theta equals opposite MA over MG. So, makakancel yung dalawang M, may tira A over G. So, tama, tan theta equals A over G. So, tan theta natin equals ito, 0.5. Tapos, kalahati ng 5 meters, di ba, 2.5. Ayan, 2.5 meters to. So, tan theta equals 0.5 over 2.5. So, by ratio and proportion, A over 9.81 equal yan sa 0.5 over 2.5. So, A is equal to 0.5 times 9.81 divide 2.5. Yung sagot is 1.962 meter per second squared. So, yung sagot, letter A. So, ito yung pinakamalapit, 1.92. Pero malayo pa rin siya. So, next na tayo, determine the accelerating force on the liquid mass. So, accelerating force on a liquid mass. Ibig sabihin natin hinahanap yung F. F equals MA. So, meron na tayong A. Kailangan natin isolve yung mass. Ibig sabihin na mass ng buong tubig.
no? Mass siya ng buong tubig. So, di ba meron tayong formula? Mass is equal to density ng tubig times volume ng tubig. Yan. So, mass natin is equal to 1,000 kilogram per cubic meter times yung volume ng buong laman ng tubig. 2 times 5 times 2 times 5 times 2.5. 5 tama. 2 times 5 times 2 lang. Kasi 2 yung wide niya. 2 meters wide lang siya. So, 2 times 2 times 5. Sagot yan. 5 times 2 times 2 times 1,000. So, 20,000 kilogram yung mass ng tubig natin. So, yung F mass na natin, number to, diba? 24. Ito, number 25. F is equal to, yung mass, 20,000 kilogram times 1.962. So, sagot dito, times 1.962. So, 39,000 to 40 Newton or 39.24 kilonewton. Yan. (39.24 kilonewton). Sagot, letter B. So, next tayo, if the acceleration is increased to 6 meters per square second, how much water is spilled out? So, ilang tubig yung matatapon kapag tumaas ng 6 meters per second squared yung acceleration ng tubig natin. Habaan natin yung paper para magkasya yung solution natin. Ayan. So, yung tanong, volume spilled. So, yung mangyayari dito, magbabago yung theta. Let's say, ito yung bagong liquid surface ng ating body.